Good day mga kapobre lights and sounds. Ngayon ay meron tayong booking at first time nga natin magagamit ang ating bagong mixer na model Challenger CM16 or 16 channel. Itetesting natin ito dahil first time natin gagamitin at hindi pa natin memorize o kabisado ang mga pipihitin. Although madali lang naman gamitin to kasi analog mixer lang ito. Pero ganun pa man dahil bago nga, kailangan natin i-familiarize kung saan yung mga pipihitin ng mga butones. Kaya ito, nagsa-soundcheck ako. At ngayon ay nandito na tayo sa ating venue. Ito pala ay ang SM Cinema. Doon ang ating venue. At ngayon ay mag-i-ingress tayo. Ipapasok natin ang lahat ng mga gamit natin sa sinihan, following the ingress protocol procedure ng venue or ng SM City. So ayan na nga ang ating mga gamit, dahan-dahan ang pinapasok dyan sa loob ng sinihan. Kasama ko pala si Boss Dodong, siya yung nagbubuhat, aking katuwang sa pagpasok ng mga speakers. Eto, ako at tinutulak ko yung speaker papasok sa cinema. So ayan yung sinihan guys. So shout out kay guard na ina-assist tayo sa pagpapasok. Nauna nang ipasok yung subwoofer tsaka yung mini power rack natin. At eto na nga ang loob ng sinihan. Maliit lang to, isa lamang itong 108 seating capacity. Kaya maliit na mga speakers lang din ang dinala natin. In fact, one per side na front of house lamang, passive ZLX12 ng Kevlar brand. Tsaka isang subwoofer lang din kasi maliit nga lang. At ayan nga si Boss Dodong, tuwang-tuwa siya, may patalon-talon pa kasi sabi niya, first time daw niyang nakapasok dito sa SM Cinema. So ayan guys, yan ang ating venue for today. Kung napansin nyo, cinema ito, fully acoustically treated. Ibig sabihin, maganda ang acoustic dito. At sasabihin ko na sa inyo totoo, nahirapan or nabaguhan ako sa ganitong klaseng venue sa pag-setup dahil kinakain talaga ng room yung sound. Sanay kasi tayo sa mga non-acoustic treated na lugar. Kaya ito dito, very challenging. So, kailangan talagang patayin lahat yung, or i-cut lahat ng mga low sound at i-enhance yung mga mid and highs para lumabas talaga. Anyway, paki-comment na lang kung tama or mali ba yung process na gagawin ko sa pag-EQ. Although wala naman akong EQ processor dito, gamit ko lang yung built-in EQ ng ating mixer. At eto na nga, following day, Sunday, kumain na muna kami ng agahan. Tawag pala dito ay sati. Napakasarap nito, sana ay matikman nyo rin balang araw. Eto na nga guys, yung ating mga equipment, sound equipment na setup na natin kagabi pa. So ready na, nag-sound check lang ako saglit para to make sure na talagang walang aberya sa simula ng ating event. So good thing at okay naman. So ayan ang ating bagong mixer na Challenger CM16 16 channel. Kung napapansin nyo, puros microphone kasi meron tayong acoustic setup, gitara lang naman, tsaka banda, I mean beatbox at mga singer. Pero may mga ginawa tayong routing dyan gamit ang ating auxiliary na features ng ating bagong mixer. Kaya ko nga yan binili kasi yan ang klaseng mixer na maraming mga auxiliary ang kailangan para sa mga banda or band setup or acoustic. So ito nga pala ang ating microphone rack. Yan ang ginamit natin, isang Kevlar yung nasa taas, tsaka yung sa baba is yung new box. So lahat yan ginamit natin.
Maganda naman ang kinalabasan ng tunog kasi subok ko na yan. Hindi masyadong mamahalin at hindi rin siya masyadong mumurahin. Kumbaga, katamtaman lamang. Pwedeng-pwede na para sa mga nagsisimula pa lang na tulad ko. At ito naman ang ginagamit nating external amplifier na Newbox din. Ito ay Class D amplifier 4 channels. So napakaganda kasi 4 channels na. At higit sa lahat, ang gaan lang yan guys. Mas mabigat pa yung mga 502 or 704 ata yun na mga amplifier. Ito Class D. So ito guys, unti-unti na dumarating ang mga guests nila. At ayan nga ay dumarami na rin yung mga bisita. Kung napansin nyo, hindi pa naman masyadong puno kasi kakonti pa lang. Ito naman pala yung sa labas ng sinihan kung saan naglagay din tayo ng isang monitor speaker. So yan yung sinasabi ko kanina na nagkaroon tayo ng routing, no? Kasi gumamit tayo ng external or monitor speaker para sa labas ng sinihan kasi meron ding mga guests dyan sa labas or merong function or activity na ginagawa nila. Yung kung ano man yung sounds na nasa loob ay siyang lumalabas din dito sa labas ng sinihan. So nabigyan din tayo ng mga live production volunteer na IDs, no? So napaka professional ng ating client kasi meron talagang mga ID. And eto, nakumpisa na nga, ayan yung banda tumutugtog. So hindi ko na lang siya nilagyan ng volume para hindi ma-copyright. Pero yan po ang kinalabasan ng ating pag-setup for today. May tumutugtog na acoustic lamang, isang gitara, tsaka isang nagbi-beatbox and mga singers. Dalawa po yung singers and yung isang microphone para sa MC at yung isa pa is for backup kasi 4 yung microphones na sinet up natin. Panglima nung nasa beatbox. Actually guys, hindi naman napuno yung sinihan. Pwede na at yan may dumarating pang iba pahabol. So bali sa totoo lang, nahirapan nga ako sa pag-setup dito at paisip ako para mas gumanda pa yung ating setup dito, kinakailangan talaga ng equalizer processor. Kaya kung napansin nyo, dyan wala talaga akong ginagamit na equalizer. Pero nagawa naman natin ng paraan para lumabas ng malinaw ang kinakailangang ilabas. Especially yung mid vocals. Kaya o-order tayo ng processor equalizer 31 band. Para next time, pagbalik natin ulit dito sa ganitong venue, ay mas ma-enhance na natin yung tunog. So ganito po ang itsura sa booth natin, no? Minimalism lang, wala masyadong mga dala, especially sa external amplifier. Yun ang kinagandahan ng Class D amplifier mga guys, kasi masyadong magaan lang siya. As I've said, mas mabigat pa yung mga 502 amplifiers. Samantalang itong Class D amplifiers, 4 channels na, malinaw pa ang tunog kasi Class D. So ayan na nga guys, yan yung nagsasalita na, tapos na yung banda, nagsasalita na yung speaker gamit yung isang mic niya.
Sa ganitong mga setup guys, kapag merong mga banda or acoustic, dapat yung mga microphones ng banda ay sa kanila lang para hindi tayo mahirapan or malito sa pag-setup. Iba din yung microphone na dapat gagamitin ng mga MC or ng speaker. In other words, naka-designate na yung mga microphones sa bawat isa. Hindi yung paiba-iba or hiraman ng microphones para mas madali yung pag-mix natin ng kanilang mga boses. So dito na nga tayo guys sa bahay at tapos ng ang ating event. Salamat sa panunood at binababa na ni Bossing Dodong ang ating mga gamit. So sa mga nagbabalak bumuo ng mga mini lights and sounds ay sana ay na-inspire kayo sa panunood ng video ito at nagustuhan nyo na rin. Thank you so much for watching. God bless po sa inyong lahat and to God be the glory. Kita-kita ulit.